Pro-Duterte senators iboto bukod sa impeachment ni VP Sara, si Quezon magiging VP pag nagkataon. Oh, maniwala ka. Alam niyo po, hindi po yung pagiging VP po, hindi po succession yan. Halimbawa, in-impeach si VP Sara, mamimili po yung presidente. Hindi po niya pipiliin si Over Martin. Pwede kang mamili. Hukayin si CPM, itapon sa WPM. alam niyo si mga Duterte lang nakakaisip ng ganyan, no? Hukayin at itapon. Dami ko tawa sa sinabi ni BP sa reporter na mag-research kayo. Correct. Napakatatamad ng mga reporter natin, no? Lahat itatanong eh. Asan yung footage hinihingi eh. Mag-research na lang kayo. Boss, maganda yung diskarte ni BP Sara. Ang binabantayan niya yung mga matataas, si BBM Tambi. Hindi niya pinapansin yung mga amuyong na congressman. Correct. Ganun naman po talaga eh. Tignan niyo ako, may binibira ba akong yung mga, di ba, boss, tinira ka nito, tirahin mo rin eh. Puta, sisikat pa yan eh. Mamimili lang kayo, yung kalibel lang. Di ba? Ano sabi niya kay Barry? Hindi ka naman kalibel, Barry. Dakdak ka ng dakdak. O di napapahiya, di ba? O kada kaabang-abang. Marami kong ginanyan sa sa boxing vlog eh. Puta, galit na galit sa akin. Hindi ko naman kalibel. Sino ba yung mga yan? Hindi ko naman kilala. DDS Boss Straight, PDP. Go, Bato, Ipe, Bundok, Lambino, Hinlo, Marcoleta, Kibuloy, Rodriguez, Singson. Hindi po si Dr. Ong tsaka si Dr. Hindi ko po kilala si Mata. Alam nyo, wag po tayong magano ng mga hindi opisyal, no? Ilagay mo dapat, iboboto ko rin po si Dr. Ong tsaka si Dr. Mat. Wag ka man lito, Felix Rabanso. Hindi po inendorso yan ni Tatay Digong, no? Hindi po sila inendorso yan, Dr. Mata tsaka Dr. Ong. Baka maging negative pa yan sa mga kinakampanya mo. Huwag niyong palusut. Ayaw natin ng mga palusutin dito, no? Yung totoo lang po tayo. Pwede mo naman sabihin, eto yung 10 ni Tatay Digong, idadagdag ko rin po si doktor yung gusto mong idagdag. Pero wag mong parang tuloy-tuloy na DDS sila. Baka mamaya pag tinanong mo si Dr. Ong, hindi ako DDS. O, yari na. Tanong sa ginawa ni BP Sara kanina, nakamonitor mga ambassador ba yung ng ibang bansa? Alam nyo po, yung nangyayari po rito, kaya po may mga ambassador dito, lahat po yan, monitored yan. No? Lahat po yan, hindi po yan yung per piece. Mga automatic na po yan. Mga sinasabi ng presidente, yan lang po ang trabaho ng ambassador eh. Taga-report ka, ano nangyari dyan sa Pilipinas? Bakit may speech na ganyan? Yan lang po yung mga trabaho ng ambassador eh. Kung hindi pa sila makikinig sa mga ganyan, ano i-report nila dun? Sila yung representative ng presidente nila eh. Kaya lahat po yan, dapat alam nila. Kasi kung hindi nila alamin yung mga nangyayari sa Pilipinas, bakit pa sila pinadala rin? Ano yan, turista? Tanong sa ginawa ni BP Sara. Yan. Boss Buds, Miss KB Ganda, hello ma'am. Hukayin si senyor, ipalit si John. Huwag gano'n. Huwag gano'n. Masyado naman kayo mga violent. Ikermit at pasenghot kay BBM yung abo. Mainstream media, hindi ko na pinapanood. Robert Ramos. Chrissy Brooks. Efren Infante. Yo, good evening. Follower ako ni Maharlika at lagi ko siyang pinapanood pero di ko siya pwedeng sundin na wag iboto si Bao at go. Pagdating sa pagboto, straight Duterte slate ako ay yung independent na pro Duterte. Sabi ni BP Sara, mag-aral naman kayo. Correct. Yung ibang vloggers ayaw kay Bongo, ang iba ayaw kay Bato. Hay nako. Hindi nila alam na kailangan ni BP Sara ang number sa Senado. Boss, kailan ka magpapainom ng beer? Bakit?
Awanti kwarta. Nakalimutan ko pala, Boss Buds, wala pala akong trabaho. Langya ka. Kailan darating ang sweldo? Duterte kasi nagpalibing sa Pilipinas kay FEM. Yan. Pa-shoutout Mr. Buds watching from Tondo, Manila. Jeronimo Alvarado. Puchan, tende, no? Pangalan, Jeronimo Alvarado. Talagang parang iilag ka kagad, eh. Sir Buds, isa pang ogag na reporter yung nagtanong kay Chabit kung saan kukunin yung pondo sa project niya. Gusto spoon-feed ang mga reporter, high spoiled. Straight PDP. Ginawang Google search si Inday. May ibigay ako ng 3 pala para hukayin si Marcos. Tara, pinangatawanan nyo huwag magpakape. At least naka 1,000 likers na tayo. Talagang pangangatawanan nyo huwag magpakape. Basta ako naliwanagan na ako sa darating ang pag-asa kay Inday Sara. Galing, no? Yung maganda, no? Nanlulumo ka dahil sinasabi ni BP Sara, ito ang kalagayan ng Pilipinas. Wala tayong matinong pinuno, no? Walang direksyon, walang plano. Kita nyo, wala talaga. As in, wala talaga. Sabi niya nga po, kala ko meron laman yun, yung sama-sama tayong babangon muli. Akala niya raw, merong, siyempre, iangat mo yung Pilipinas, eh. Dapat may mga, yung pala, yun na yun. Yung pala, yun na yun. Boss Buds, lalo siguro sila nagkukumahog ang mga Crocs na impeach si BP Sara dahil sa presko niya. For sure, meeting ang palasyo. Oo, tama yan. Kasi sa totoo lang po, walang epekto yung mga ginagawa nyo na paulit-ulit, eh. Eto na lang. Wala tayong maibato, di ba? Tilad-tila rin natin yung 125. 16 million in 11 days. Puta, nilamon nyo nga isang oras, 20 million, eh. Magugulat ba? Yung shock. Kita mo sinabi ni BP Sara. Ano po ba masama doon? 1 billion nga, billion nga pwedeng gastusin, eh. Pinipirmahan niya raw billion, eh, sa DepEd, eh. Billion. Kaya pag ikaw kasi tapat ka sa sinasabi mo, ano ba problema doon sa 16 million in 11 days? Wala naman pong problema doon. Lalo na nabalitaan natin, lalamunin nila 20 million lang, ilang oras lang yun. SONA. Tawa ko sinabi ni Inday Sara, Sir Buds, siya daw ang presidente ng impyerno. Yun nga, eh, no? 'Di ba? You can drag me to hell only to find out na ako ang presidente doon. Tama, makinig sa vlogger, pero sino iboboto? Si PRRD ang sundin natin. Tapos, correct, 'di ba? Duterte yung susundin natin. Pero pakinggan nyo sila. Kasi alam nyo po, pag sinabi ko, wag na kayo makinig dyan sa mga vlogger na yan. Pucha, baka sa akin na kayo hindi makinig, eh. Dahil meron pong dahilan bakit kayo nakikinig sa kanila. Meron dahilan bakit kayo suki nila. Nagustuhan yung mga sinasabi nila, eh. At wala naman po, hindi ko naman sila kalaban. Duterte naman sila. Di ba? Bakit ko naman sila babanatan? Pag binanatan nila yung Duterte, yun, tsaka natin sila birahin. Pero kailangan po ni Inday Sara yung lahat ng maitutulong. Kanina nanonood ako, parang umaandar minsan yung bloodline ni PRRD. Oh, digong na digong yun, eh, yung mga impyerno. Meron silang meron silang parang ako napupuna ko lang kay Digong, tapos eto mga anak. Hindi kaya gusto nila ikudita si Satanas sa impyerno? Wala silang ginawa pag-isipan yung mga demonyo sa impyerno, eh. Baka ikudita. Baka may balak si Digong na ikudita yung si Santanas doon. BP Sara, exciting talaga pag ini-interview. Nandal moment, di ba? Ang sarap, no?
sinabayan ng interview ng press ko ni ni Hontiveros eh. Hontiveros, kawawa. Kawawa. Kawawa naman sumabay. Sina Senator Bongo at Senator Bato, original Duterte's team, kaya yung mga vloggers na tumitira siya. Kaya sinabi ni VP Inday Sara, yung impeachment offense ni BBM, pahiwatig yun na dapat manalo lahat ng Duterte slate at lahat na endorse ni Tatay Digong. Maganda po yan kasi babaliktad na yan eh. Pag nanalo po, kahit na 6-6 lang, putya, malaking bagay po yun. Alam naman ni VP Sara na hindi siya impeachable. Impeachable po siya. Sabi niya nga, impeachable siya, kaya pinag-aralan niya. No? 'Di ba sabi niya, binasa ko kung anong grounds na impeachable. Hindi po, ang sabi niya, impeachable yung vice president, kaya binasa niya kung ano yung mga grounds para siya ma-impeach. At hindi niya po, wala po silang makikita na impeachable offense niya. Ayan po. Tatama lang natin. Yung BP po ay impeachable officer. May 3 taon na nakaupo si BBM. Wala man lang project na nagawa. Asahan niyo po yan, sabi ni BP Sara. Wala na kayong makikita. Thank you, Tumukalay. Yung Okada exciting. Oo. Yun pa nga pala, nakalimutan natin. Di ba? Siguro mamaya na lang natin. Para samahan natin ang mga facts. Maganda yun eh. Maganda yung banat natin kay Tambi. Talagang i-separate na natin pang mamayang gabi na. Ano masabi mo na binibira ni Guanzon si BBM ngayon? Pero dumalo sa birthday ni PBBM. At least si Guanzon, ano siya, consistent na anti-Duterte, anti-Marcos. Yung mga dilaw tsaka kakamping kasi, depende pala, no? Hindi pala sila consistent eh. Akala ko habang buhay yung mga dilawan na anti-Marcos eh. Yung pala, putya, talagang dilawan talaga eh. Imagine nyo, meron tayo speaker na on record, on paper, in another country na tumanggap ng suhol, nakakahiya. Mamaya natin, kasi yung iba po maraming hindi alam yung ano na yan, yung pinag-uusapan diyan eh, di ba? Kasi yan lang yung sinabi ni ni Inday Sara. Mamaya medyo lalawakan natin yan. Boss, ano kaya yung 5 impeachable offense? Aba, pwede rin nating hulaan, di ba? Una, yung transfer of funds. Impeachable yan. Ano pa ba? Hanggang doon lang ako.